Bandang alas 7 kasalukuyan masayang nagkwentuhan ang maglola habang nagsasampay. Ang apo ni Lola Miranda na kahapon lang nakarating galing Manila. Napagpasyahan nito magbakasyon sa probinsya. Joy, ikaw na ang bahala. Pagod na si Lola. Ang sakit ng likod ko. Paalam nito kay Joy. Ingat po sa paglalakad. Umawit si Joy habang sinampay ang mga damit. Nang matapos ay nagtungo agad siya sa bahay. Pagpasok pa lamang, sumalubong sa kanya ang matanda na may ngiti sa labi. Mabuti na pagpasyahan mo magbakasyon dito, Joy. Nitong nakaraan araw wala akong kasama. Hindi ako sinama ni Marie. Hayaan nyo na po si Tita Marie. Baka may problema lang yun. O siya nga pala, nakahanda na ang pagkain sa kusina. Bilasan mo lumakad, uubusin ko ang ulam pag ako nauna, natatawang saad nito. Napailing na lamang si Joy habang nakangiti. Kahit maraming problema ang matanda at may sakit, nagawa pa rin ito maging masaya araw-araw. Hindi naubusan ang matanda ng mga kwento tungkol sa kanyang nakaraan. Halos ang lahat ng ito ay may kinalaman sa paggagamot, kilala sa tawag na albularyo. Ngunit huminto si Lola Miranda nang napansin, halos lahat ng ginamot niya naninira patalikod. Kaya huminto ako. Mayaman na sana ako kung pera lang habol ko. Halos hindi ako tumanggap kahit piso. Pero sa huli ako pa rin ang masama. Pagkatapos magkwentuhan ay nauna natulog ang matanda. Samantala si Joy ay kasalukuyan naghugas ng pinggan. Napahinto siya nang marinig ang kakaibang ingay, ngunit hindi niya pinansin. Kinabukasan, Lola, nagmadali naman lumapit ang matanda sa apo. May problema ba, Joy? Tak ang tanong nito. Lola, hindi ko makita ang mga panty ko at isang dress na kulay pula, naiiyak nito. Nako apo, bakit po? Ninakaw ng kung sino man. Ano? Lola, wala na akong panty susuotin bukas. Kaloka sa magnanakaw, kahit panty ko hindi pinalagpas, ayos lang sana kung dress lang. May naisip ang matanda na tiyak mahuli nila ito. Sumang-ayon ang apo. Nagsampay ulit ang maglola. Kinagabihan maaga sila kumain at pinatay ang ilaw. Nakatingin sa labas ng bintana maglola. Nagbaka sakaling dumating ang magnanakaw. Lumipas ang 2 oras na paghihintay. Narinig nila ang ingay. Kitang-kita nila ang aswang na palapit. Ay bongga, may bagong panty sila at isang dress na kulay itim, masayang saad ng aswang. May bago na naman ako susuotin. Masaya kinuha ng baklang aswang, kasabay nagsisigaw si Joy. Hoy baklitang aswang, ibalik mo yun panty ko. Sigaw ni Joy. Nagulat ang baklang aswang, sabay tawa nito. Ikaw pala ang magnanakaw dito ng mga panty sa barangay natin. Ngayon, hindi natapos ang sasabihin ng matanda nang mabilis ito lumipad palayo. Tumigil sa pag-orasyon ang matanda. Hoy baklita, bumalik ka dito. Huwag kang mag-alala po. Hindi na babalik yon, takot mabunyag ang kanyang lihim. Kilala ko siya. Dahil sa takot ng baklang aswang na mabunyag ang kanyang tunay na pagkatao, ay hindi na muli itong nagpakita sa lugar nila Lola Miranda. Magmula noon ay wala nang kahit na sinong kabarangay nila Lola Miranda ang nawalan ng panty.